Kapag may special powers ako, akala ko madaling makahanap ng mahahalagang antigo. Bakit puro peking gamit ang nakikita ko? Hindi pwede. Kailangan kong kumita para sa pagpapagamot ng nanay ko. Kung hindi ako makakahanap pa ng mamahaling bagay, hindi na siya magagamot. Nahanap ko na rin sa wakas. Umalis ka na. Saan nanggaling ang batang ito? Sige na, laro ka na. Huwag mo akong istorbohin sa pagtitinda ko. Boss, bakit mo naman sinabing iniistorbo kita sa negosyo mo? Bawal ba ang mga bata sa negosyo? Negosyo, ang liit-liit mo pa, marunong ka na agad magnegosyo. May pera ka ba? Anong pera? Kailangang makita muna ang paninda. Magandang paninda. Siguradong may pera. Kung hindi maganda ang paninda, wala akong kahit isang sentimo. Interesting yun. Tingnan mo na. Ano man ang gusto mo, hindi kita bubulihan. Ang presyo ay magiging makatwiran. Salamat po ng marami. Boss, magkano po ito? Ang batang ito. Iniisip mo bang mas mura ang mas maliit? Sinadya mo bang piliin ang pinakamaliit? Hindi naman. Ang ginagawa ko ay angkop sa akin. Wala man akong masyadong pera. Kailangan ko pa ring panatilihin ang dignidad ko. Sige na nga, hindi na rin kita lolokohin. Para maiwasan ang pagsasabi ng mga tao na inaapi ko ang mga bata. Ito. Kung gusto mo to, bigyan mo lang ako ng $50. Ano, $50? Hindi kaya. Walang $50. Manong. Mayroon lang akong $10. $10. Sige na nga. Isipin mo akong malas. Ikaw ang unang bumibili ngayon. Ibigay mo na. Salamat po. Tito Lee, ang galing mo naman. Pati ang isang batang iyon ay naloko mo. Nabili mo lang ang produktong ito ng $1 noong nakaraang linggo, di ba? Tingnan mo. Ngayon, naging 10 beses na ang halaga nito. Ang galing mo naman. 10 beses. Anong ibig mong sabihin? Dahil wala ka pang nabebenta. Naiinggit ka ba sa akin? Ang lansang ito ng mga anti-gang gamit. Hindi nagtatangi ng matanda't bata. Bayad na, tapos na. Wala kaming utang sa isa't isa. Ganyan ang batas. Magaling, magaling. Tama. Nabayaran na ng buo ang utang. Walang anumang natitirang utang. Tito Zhang. Shang-Chi. Bakit ka bumalik? Hindi ba'y hindi ka nasiyahan sa presyo kanina? Hindi. Tito Zhang, nagkakamali po kayo. May dala akong bagay na gusto kong ipakita sa iyo. Bagay. Isang pilak na barya na may disenyo ng barko. Taong 1932. Ito ay isang mahalagang antigo. Shang-Chi. Sabihin mo sa akin ang totoo. Saan mo ito ninakaw? Magnakaw. Tito Zhang. Paano ko naman magnanakaw sa sarili kong bahay? Kung hindi naman ito ninakaw. Saan mo ito nakuha? Ito ba? Nakuha ko lang ito sa palengke ng mga anti-gang gamit. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong itanong. Ano? Nahanap mo yan sa Antique Street. Kunin mo. Teka lang.
Ang mga kasamahan ko. May nagbenta ba ng isang pilak na barya sa isang bata? Master Zhang, bakit mo tinatanong iyan? Nakita ko kanina si Mr. Lee na nagbebenta ng isang pilak sa isang bata. Kamag-anak mo ba ang batang iyon? Ginoo Zhang. Binigyan ko ng isang pilak ang batang iyon. Anak mo ba siya? Kung gayon, ibabalik ko agad ang pera. Nahanap mo ba talaga ang item na ito? Siyempre. Ayos lang. Hindi ko anak yan. Walang kinakailangang refund. Napakagaling ninyo. Henyo, Tito Zhang. Masakit po ang katawan ko. Pasensya na. Sobrang excited ako. Tito Zhang. Ako. Kailangan ko ng pera. Tingnan mo nga. Ito. Magkano kaya ito? Ang batang ito, nakakita ka ng napakagandang bagay. Hindi ko rin ito itatago sa iyo. Ang bagay na ito, ang presyo sa merkado ay mga $10,000. Magkano ang gusto mo? Tito Zhang, gusto ko ng $10,000. $10,000. Tito Zhang, huwag kang magkamali. Alam ko ang negosyo ng mga anti-gang gamit. Kailangang may kaunting tubo ang iba. Pero kailangan ko agad ng pera. Ang nanay ko, kailangan niya ng pera para sa gamutan. Pero huwag kang mag-alala, pagkatapos kong makaipon para sa operasyon. Kung makakahanap pa ako ng magagandang anti-gang gamit, ibebenta ko sa iyo sa halagang 80% ng halaga ng operasyon. Naalala ko na, ikaw pala yung nasa balita sa telebisyon. Sipag na sipag kang nagtatrabaho para sa nanay mo, ano? Hay nako, ang bait-bait mong bata. Shang-Chi, Tito Zhang, sa buong buhay ko, ang mga anak na masisipag at mabait na katulad mo ang pinakaginagalang ko. Oh, kunin mo itong $2,000. Ito yung kulang kanina, at itong barya naman, bibigyan kita ng $10,000. Diretso na sa account ng ospital. Kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi, Tito Zhang. $10,000 lang po ang kailangan ko. Lubos na po akong nagpapasalamat sa inyo. Ang $2,000 na ito, hindi ko po ito matatanggap. Hindi pwede. Hindi ko kayang kunin ang tubo sa isang mabuting tao na tulad mo. Mabuti na, Shang-Chi. Salamat po, Tio Zhang. Hindi pwede. Tumayo ka na. Tio Zhang, sabi mo po, hindi na kayo tatanggap ng estudyante. Ang aga-aga mo namang tumanggap ng disipulo. Direktor Shen, bakit ka na parito? May dala po akong gamit. Nais ko sanang ipatingin sa inyo. Di ko inaasahan na may tinatanggap kayong disipulo ngayon. Sige po, ituloy nyo na lang ang inyong ginagawa. Mauuna na po ako. Babalik na lang po ako balang araw. Direktor Shen, gusto ko rin sanang maging disipulo ang batang ito. Pero hindi ako karapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Master Zhang, huwag ka namang magpakumbaba. Alam naman ng lahat, ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo ng mga antigüedades. Master Zhang, pakisuri naman po ang gamit na ito. Mahalaga po ito sa akin. Sige po. Shang-Chi, may gagawin pa po ako ngayon. May kailangan po akong tulungan si Direktor Shen Yi. Umalis ka muna dyan. Ipapadala ko na lang ang pera mamaya. Ayos lang po, Tito Zhang. Magtrabaho na po kayo. Sige po. Shen Yi, bakit ang pamilyar ng pangalang ito? Tama, siya nga. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang amo ng masasamang ama ko. Ang pinuno ng Longteng Group. Ang Longteng Group ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Direktor Shen Yi. Napakaganda, napakaganda. Ang pagpipinta ng King Tigre. Napakabihira nito. Direktor Shen, mukhang maraming pagod ang inilaan mo rito. Para makuha mo lang ang obra maestrang ito, ano? Talas pa rin ang mata ni Jizang. Napakatalino. Kaya lang, totoo nga kaya itong pintura.
Ji Zhang, suriin mo ng mabuti. Ang painting na ito ay regalo sana ni Direktor Shen para sa chairman ng Tesla Corporation. Kung peke ito, malaking problema yun. Naiintindihan ko na, pero ang painting na ito ay napakabihira na. Habang buhay ko na, isang beses ko lang nakita yung original. Kaya, hindi po ako sigurado. Ayos lang po, Mr. Zhang. Subukan niyo pong i-check. Huwag kayong mag-alala. Sige po. Ang pagpipinta ng King Tigre. Gusto kong subukan kung totoo ba ito. Hindi ko inaasahan. Peke pala ito, Ginoo Zhang. Kumusta naman ang painting na ito? Ang painting na ito, posibleng totoo. Pero bakit? Parang may kulang pa rin kasi. Basta totoo lang naman. Okay lang kahit may kulang. Daan-daang taon na rin naman kasing naglipa na ang lumang painting na ito. Normal lang naman siguro na may kakaiba. May punto ka. Kung gayon, kung sa tingin ni Boss Zhang na may napakataas na posibilidad na totoo ang painting na ito, hindi siguro peking gamit yan. Mali. Sino ang batang yan? Sino ang batang yan? Anong sinasabi mo? Manahimik ka. Shang-Chi, may natuklasan ka na ba? Direktor Shen, huwag ninyong maliitin ang batang ito. May kakaibang kakayahan siya. Marahil ay may nakita nga siya. Pakinggan muna natin ang sasabihin niya. Sir Zhang, gusto mong makinig tayo sa isang bata?